Dalaygo ng Ginoo ato sa siyang taga-kusog ang palakpak. Hallelujah! Hallelujah! I'll be reading in the book of Psalms chapter 34 verse 8. It says here, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Kisa man ay tinuod nga pagsalig sa Ginoo, taas kamot. Igsoon, dili lang gyud ta kay maminaw lang ta sa Ginoo karon, although karong adlaw mulingkod man gyud kano, maminaw man gyud ka diha, mapanalanginan man gyud ka sa pulong sa Ginoo. Pero moingon gyud ko sa imuha, kung ikaw mo gawas after ani, i-apply nimo tanan nimong nadunggan, ikinabuhi nimo ang imuhang natun-an. Moingon gyud ko ba experiencehan gyud nimo ang gahom sa Ginoo. Amen. Igsoon, kung atong isalig ang atong kinabuhi sa Ginoo, o kani nga pamaagi ang pagdayeg sa Ginoo, diha nimo ipakita nga, Lord, ginasaligan kita ka sa akong kinabuhi. Moingon gyud ko sa imuha, ma-experiencehan nimo ang pagkamaayo sa Ginoo, o kana tungod kay na-experiencehan nimo na ay mahitabong kabag-uhan sa imong life. Dili lang sa imong life, but lakip sa imong pamilya, sa imong negosyo ba, sa imong eskwela ba, even ba sa imong ministry, naagoy kabaguhan kay makita nimo ang gahom sa Ginoo as ikaw musalig saya. Are you ready to praise the Lord? If you're ready, sayaw ginikson. Amen. Come on, let's praise the Lord. Ha, hey. Come on. We praise your name, Lord. Hey, hey, hey. All together, church, let's sing. Come on. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on, bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high. Oh my oh, come on, oh, bless the Lord, Oh my soul, sing His praise. again. Come on, sing. Come on. You're giving me so many reasons I'm gonna praise, again. 'cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, healing me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything you've done for me. I've got joy. Put your hands up. Hey, hey, hey. Sing, magnified, be glorified, be lifted high. Oh my Lord, come on and bless the Lord. Oh my soul, sing His praise again. You've given me so many reasons. I've gotta praise again. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, healing me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything you've done for me. I've got joy. I say, hey. Sing, this is the night. This is the day that the Lord has made. Sing. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sing. I will rejoice and be glad. Come on, let's sing one more time. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. God, I say thank you, Jesus. God, I say thank you, Lord. Good. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, Hey. Giving me strength, healing me over again. I've got a joy, joy of the Lord. Now I can see Everything you've done for me. good.
This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Come on, keep on praising the Lord. Let's sing with fire. Come on. With fire in our eyes, our lives are light. Your love untamed, it's blazing out. Streets will go forever bright. Your glory is breaking. God, you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love. Are you ready to dance? 1, 2, 3, dance, 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 dance. Whoa, shining through me every day. You wake within me, Lord. Sing. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my forever, forever. Everyone, wave your hands. Forever. Thank you, Jesus. Forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. One more time, let's dance. 1, 2, 3, dance, 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 dance. Whoa, shining through me every day. You wake within me, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah. Thank you, Lord. You're in my heart forever. Give him praise. We praise you. We praise your name. Oh, Yahuwah. To you alone, you deserve the honor and glory. We bring you back, Lord. We surrender our lives unto you as we lift our hands towards heaven. Let your spirit flow. May you be magnified through our worship, Lord God. We worship you. Thank you. Jesus. May your spirit flow and may you manifest in our lives. Shaddai.
Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Everybody sing if you worship. And if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. And if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Raise up your voice, sing Yahweh.
Yes, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God, padayag ka sa imuhang gahom, sa imuhang himaya, sa imong presensya nga ni sa among taliwala karon. Salamat to Dios nga pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Ang imuhang dihog, imong ibubong nga ni kanamo karon. Ug masabtan namo sa yano nga pamaagi ang imong gusto Ginoo nga ipahibalo ka namo, ipadayag ka namo aron nga amo Ginoo nga makinabuhi. Salamat kayo o Dios, dalaygon ka sa kinabuhi sa imuhang mga kaanakan. Oh God, angayan ka sa pagdaig pagpasalamat. Salamat sa imuhang dakong gahom nga nagabag-og yun sa amo ang mga kinabuhi karon, sa among mga hunahuna o sa amo ang kasing-kasing. As I apply your blood nganhi Ginoo sa imuhang mga katawhan. Salamat sa kadaugan niining adlaw. Wala ko kay balulor kung unsa ang mga giapang-agian sa imuhang mga anak. But salamat to Dios nga mas nakabalo ka niini. Ug salamat Lord nga niining adlaw ang imong mga pulong mahimong buhi aktibo nganhi kana sa among mga kasing-kasing nga maaplikar gyud namo sa among daily living ang imong mga pulong o Dios. Dalaygon ka, Holy Spirit of the Lord, mamuhat ka. Ang imuhang dihog ug ang imuhang kaalam imong ibubo nganhi kanamo. We love you and we worship you, and all God's people say amen and amen. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa atong ikaduha nga serbisyo karong adlaw. Inanay mo ang katapad, welcome, welcome, welcome. Labi na kung bisita na, mas iduble pa nimo ang pag-welcome. Salamat sa Lord. Panglingkod ta o salamat kay music team for that great ministry in music. Nabati ba nimo ang pag-akos sa Ginoo karon? Ako pagampo nga kung unsa ang pagpadayag sa Ginoo sa iyahang kaugalingon ngadto kaninyo, masabtan ninyo. Ug sa dihang masabtan man gud nato ang Dios nga atong gialagaran, mas makabalot akong sa atong i-claim. Amen? Ug mag-manifest na more sa ato ang mga kinabuhi. Amen? Amen! Dapat ang Jaira, pag may yung Yahuwah, Yere, no, J mangguna sa English pero wala may J sa Hebrew. So, Yahuwah, Yere. So, mayong taga ni nga na, ibig sabihin, siya nga atong Dios nga mao ang nag-provide nato. He is our provider. Psalms 23:1 nagsulti sa ato, memorize kayo na ninyo, no? The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Iyon pa sa Bisaya, walay makulang kanako. Amen. Ingnan nimo tapa, walay makulang nimo. Wala gyud makulang nato kung kabalo lang ta nga ang atong shepherd. No? Provided ta tanan. Dili ta, wala ta nagsugod og zero. Mingon sila sa imo, kumusta man ka? Maulagi gihapon, walang-wala gyud. Dili. Mali na nga konsepto na ay gihatag sa Ginoo sa atoa. Ang ato lang niya na i-manage nato og tarong. Amen. Nata karon sa ato ang ika-upat nga session, no, part 1 sa atong ika-upat nga session sa atong series on rediscovering the kingdom. Ang pag-discovery, pag-usab sa gingharian sa Dios. No, ato ani siyang gina-series karon kay para ma-enjoy nato kung unsa ang gusto sa Ginoo sa ato ang i-enjoy. No, klaro kaayo na in John chapter 10 verse 10, no, nga ang kaaway manhi pag-aron pagpatay, pagkawat, no, pagpatay o pag-destroy sa atong mga kinabuhi. Apan si Ginoong Hesus mianhi. Salamat kay naagoy apan, naagoy but our Panginoong Yahushua came aron tagaan ta og kinabuhi og kana ang kinabuhi abundant life. Life to the max. Pero ang nahitabo manggod, ang mga nagmando, the rulers became the ruled, or ang mga nagmando nahimong ginumalahan. Instead nga nagmando, ikaw ang magmamando, ikaw na noon ang gimanduan.
Kay mo niyang pangutana karon. Ngano nga daghan sa mga anak sa Ginoo nga luwas naman unta apan murag wala gihapon sila'y gahom. Kana bang instead nga ang enemy mo ato ingnon nga powerless, kita hinuoy murag powerless. Dili man unta ta powerless pero murag kita ang walay gahom. Dita ka control sa ato ang circumstansya. Naata sa simbahan pero dali ka ita mahadlok. Sige lang ka-ansaya ti attack. Nag-alagad pero dali kayong maluya. Tinawag, nauntay calling, pero dili man mo barog. Dili man mo, hibalo magyud nga nandun ay tawag yun sa imo, pero dili, walay courage, walay boldness. No, nga mo barog alang sa iyahang tawag. Inaro guni mong tapal, binaakay tawag. Busa, barog. Naalag ito'y pastor nga ako ag yung gingnan, grabe gud. Barog! Nila ko sulti ang iyahang pa. But barog! Pastor, barog! Kaya kinabang mo na ba o ginaugdaog na sa kaaway niya, low moral kaayo. Dili na mo'y design sa Ginoo kanato. Tinawag ka, busa dapat mo barog ta. Pero daghan kaayo mga anak sa Ginoo. Dili ka balo mo barog, kumutindog sa ilahang tawag. Miyong ko kanimo igsuon, dili ang problema, dili ang ato ang kaluwasan. Tingali, alang sa uban, ningon sila, ang pinaka problema nila, tuod na sa kaluwasan, nga wala pa na angkon nila ang kaluwasan. No. Tingali, dili ang problema nato ang atong kaluwasan, kundili ang atong problema, mao ang pag-ila sa ato ang kaugalingon. Ang atong identity. Mao na ang atong pinaka problema. Wala ta kahibalo kung kinsa ta. Wala na to natarong o pag-ila. Ang atong kaugalingon kay wala man ta kaila po sa atong Dios nga gialagaran. Mubito karon nga ato ang yung giapil nga tug kanta kay para mahinumduman ninyo ma LSS mo. Makuha na to. Kaya pag wala, kung dili ta kaila sa Dios nga atong gialagaran, posible gina nga wa po na to nailan ang atong kaugalingon. Batusahay, dili nato ma-identify ang atong kaugalingon diha sa kung unsang atong pag-ila sa Ginoo kay kulang ta sa kaisog, sa pag-ila ug sa pagbarog kung kinsa gyud ta. So dili ang problema ang atong kaluwasan nga mo'y gihatag sa Ginoo sa atoa. Ang problema is ang atong pag-ila sa ato ang kaugalingon. Our identity. Mubito na nga dapat, you know, kabalo ka, kaila ka kung kinsa ka. Ang atong, sa ako nang gingon, ang atong gisgutan karon mao ang mauni, ang mga nagmando, nahimo na hinuong gidumalahan. Kay gikan sa pagmando, nahimong ilalom na hinuon sa pagmando. Gikan sa siya ang nagdumala, nahimo na siya nga siya ang gidumalahan. Kay baluta, last Sunday atong giklaro ka ito para sa inyo ha, nga ang otoridad ug ang paghari ani nga kalibutan na, o ang control ani nga kalibutan, gihatag sa Dios alang kanato. Gipili niya, dili, wala, buti pasabot nga nawala na iyang sovereign, sovereign God gihapon siya, soberano nga God gihapon siya. But, gipili niya nga ihatag niya sa tao ang otoridad. Amen. Ug niingon siya, let them rule and have dominion. Sila ang magdumala. Mao na ang iyahang disenyo. We are created to lead. Amen. Libro da ito nako to. Palit na mo kay mo itong ginagamit sa ato ang LG. We are created. Sitting aside sa libro, we were created to lead. We were created, gipili ta, gihimo ta, aron kita ang mubarog, nga mao ang mga hari. Gingan ta pagbuhat sa Dios,
gitagaan ta og authority, gitagaan tag otoridad. Apan ang gihimo, si Adan og si Iba, gitagaan sila og katungod sa pagdumala sa yuta. They are the managers. Sila ang magmando. Sila ang nagamando, dili sila dapat mao ang ulipon. Inian mo dapat, dili ka ulipon. But unsay nahitabo? What went wrong? Iyon pa sila, what went wrong? Unsang nahitabo? Nga naman lagi nga, di mo ko kamando karon. Nga naman ako malagi gidumalahan. Hibalota nga, nisupak si Adan ug si Iba ngadto sa Dios. Ug sa dihang sa ilang pagsupak, ilang gitugyan ang otoridad ngadto sa kaaway. Ang pagsupak nila sa sugo sa Dios ngadto kanila, mura to siya og di committed a high treason. Iyon pa siya sabi sa ano. So ang nahitabo, igsoon, gihatag nato o gihatag sa tao ang iyahang otoridad o rulership o dominion ngadto sa kaaway. Kay naminaw sila sa boses sa serpente. Naminaw sila sa boses sa yawa. Umingon ko kanimo karon nga kahaponon, ang tao nawala sa iyahang otoridad, sa iyahang trono. Nawala kaniya ang langit. We don't lose heaven. Iyon pa sila. Ang nawala sa ato ang pagdumala dinhi sa kalibutan. Ang nawala kanato ang atoang otoridad sa pag-manage sa mga resources na gihatag sa Ginoo, alang kanato. Busa, ang nagmando nahimo ng gidumalahan. Ang mga mananaog nahimo ng biktima. Instead of victors, they become victim. Ang mga hari, nahimo na sila nga mga sakop. Ug ang epekto ni ini, hangtod karon makita nato. Sa atong presente nga kahintang, daghan kaayo ang gidumala sa kahadlok. Daghan kaayo ang ginumala sa sala. Ug daghan kaayo ang ginumala sa kakulangon. No? Daghan kaayo ang ginumala sa poverty mindset. Pobre o nga utok. Pimaninti lang kulang. Daghan naman tag kwarta pero dili pagihapon satisfy. Nga naman, ginumalahan paghihapon sa poverty mindset. Daghan ang ginumala sa fear and insecurities. Kanang dili ko makahimo, insecure kaayo. Muna nga manelo sa uban nga nga nahimong successful. Kana dai siya tungod na muna gitawag nga consequences. Sa dihang ang tao iyang gihatag ang iyang otoridad ngadto sa kang Satanas. Apan dili na mao ang original nga plan ug design sa Ginoo nimo. Wala ka gidesign nga mahimong ulipon sa sala. Wala ka gidesign nga mahimong ulipon sa kapobrehon. Wala ka gidesign sa Ginoo nga dumalahan ka sa bisyo. Wala ka gidesign ni Lord nga mahimo kang insecure. Wala ka gidesign ni Lord nga grabe ka mahadlokon. Ang fear nga dapat mabilin sa ato, ang fear of the Lord lang, ang kahadlok lang sa Dios. Pandaghan kayo mo daghan kayo mo mga fear of the future. Wa pagani nagbuntis pa lang gani, mingon sakay ako ipa-eskwela ani akong anak. Nagproblema na. Sakay ako ipakahaon. Dili na mo ang original nga tuyo sa Dios o intent sa Dios nimo. Naay istorya diri may tungod sa prodigal son, katong anak nga nawala. Mao ni siya hulagway karon sa ato nga mga katawhan. Hulagway sa mga katawhan sa Dios. Sa pagpasabot niini sa atong Ginoong Hesus, iyahang gigamit ni ang sugilanon niya sa anak nga nawala. Ug sa dihang nahibaluta nga ang anak nga nawala, iyang gipangayo ang iyahang inheritance sa iyahang papa. So ang papa kay generous kayo, wala problema, gihatag niya.
Ug unsay gihibuhat sa anak, giwaldas niya ang iyahang share no sa iyang inheritance, giwaldas niya sugal, bisyo, babae, barkada, og niabot ang panahon nga nahimo na siyang walay nahot. Walang wala. Bisag pagkaon niya, walang wala na. Ang iyang mga friends, muduo siya, dili na siya tagdon. Naagi mga ana, ang imong mga friends nga mga weather nga mga amigo, nga muganoy sa imo dito sa tanang bisyo, na kung ikaw na'y nanginahanglan, wala na gina sila. Alam niya, magpa-hospital ka na. Kaya wala na. Tungod sa imong bisyo. Isa pa imong maduula pagkatunin mo yung mga amigo. Yamiran ka na lang. Hangtod nga wala na gitawon siyang, iyang mga chicks, wala na, gibiyaan na siya. Kaya kabalo naman niya ng mga babae nga, dili mga tarong, anak na lang, para di kayo. Mga babae nga wala mga tarong, kwarta na ginagi tanaw sa imo ha. Pag napakay mahata ka kwarta, okay, kayo ka. Pero wala na. So, gibiyaan siya tanan. Hangtod nga niabot ang panahon nga wala na gyud taon siya bisan pagkaon. Nangita siya trabaho, nag-adto siya sa babuyan ni Pastor Weng. Amen. Adto siya sa babuyan ni Pastor Jinjin. Kabalo mo sa mga Hudiyo, dili na sila pwede gani, bukaong gid og pork. Bawa sa ilaha. Haram na sa ila. Kaning, usap na, hugaw para kanila. But what happened? Tungod sa kaiyahang wala na gid siya laing kapaingnan, gipatrabaho siya didto sa babuyan. Ingana naka very low kaayo ang iyahang kinabuhi. Lowest point sa iyahang life. May nalanggani kaya panidawat sa iyaha, pero mo to, nagkagidlay na. Sa dihang wala gid siya ang iyahapong amo, di pumuhatag sa iyang pagkaon para niya. Ang gihatag, pagkaon sa baboy. Kabumo to the ingana pagka ingana nakaubos kaayo ang iyang kaimtang nga ultimo ang pagkaon sa baboy naghuna-una na siya nga mukaon adto. Ug didto niya na realize mo na nga dapat nagi realization. Amen. Dito niya na-realize, dito sa ako ang balay, sa ako ang amahan. Buffet dito, permanente. Pati ang mga sulugoon dito, dili man makakaon ani. Pati ang mga sulugoon dito, buffet pud sila. Unsa may nahitabo nako? Unsay kinahanglan lang gini mo ma-evaluate ang imong kahimtang karon ba? Unsa nahitabo day nako? Ingani man unta ko, unsa din nahitabo nako? Naingon siya sa iyang mga pulong. Sa katapusan nakaamgo siya, sa dako niyang sayop og miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako aniya, hapit na mamatay sa kagutom. Kay lahira bagid nang walay kaon nga dili ka nagpuasa. Tanawa kaning mga nagpuasa mga nagka-glowing man lagi hapon ni sila bisag walay kaon. Pero kinig yung isa din di man guni puasa iya, force fasting man guni siya. Siya wa na hapit ako mamatay sa kagutom. Busa mo pa uli ako ngadto sa ako ang amahan ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Taon, ni-decide siya og niuli. Sa dihang nakauli na siya, layo pa lang gani siya nakatantaw ng iyang amahan nga naghulat na pipila ka mga tuig nga nawala ang iyang anak. Ingana po ang kahimtang nato karon. Ikaw nga nalayo sa Ginoo, ayaw pag-ingon nga wala naman siguro ko'y puruhan ani nga makabalik sa ako ang Ginoo. Ang imong amahan sa langit ug ang akong amahan sa langit dugay nang naghulat nimo. Nagpaabot, nagtanaw, sa dihang niabot ng anak, taang kapoy na kaayo na nagkagidlay na. Pero wala pa siya kaila. Payat naman ni itom naman kaayo ni, uy, naunsa naman tao nila, nindog na siguro ang mga buhok, mura kining, sa pagganay ng naasa kalye nga,
taong grasa naman ni. Apan, no. Pag anak ni mo makailad yung ka, bisag na unsa na lang iyang itsura. Nailan sa amahan ang iyang anak. Gidagan niya, gisugat niya ang iyang anak. Hallelujah, ing ana ang picture sa mga anak nga gusto mo balik sa ilahang amahan. Ang atong amahan sa langit naghulat sa imo sa pinakadugay na. Karong divine appointment nato, dako kayo na siya nga oportunidad. Nanuktok sa inyohang mga kasing-kasing karon. Amen. Nga pwede gyud ibalik sa Ginoo. Nakalimot kog show kagaina sa ato ang video but we will show it later on. No, ang video sa ato ang isa ka batan-on. Amen. Og nakauli siya. Parang problema mo na yun. Nakauli. Nya anak din ang amahan. Kali! Mag-ihaw to sa ato ang pinatambok nga baka. Pagkatapos, siya gadali ang sing-sing. Pabalik din ang sing-sing. Gipasuot tayong pagbalik. Parang siya, sa tay, ay sa tay. Tay, grabe cute. Dili na ko angayan. Nga tawgon, nga imong anak, himuan na lang ko, isipan na lang ko nga sulugoon. Nga ingon doon ang tatay, no! Cancel! Powerless. Anak, taka. Mao na ang problema usahay, nakauli na ta, apan wala ta mutuo nga anak na di ay ta. Daghan kayo nga kahimtang sa mga magtutuo karon. Naa na sa balay sa amahan apan sulugoon gihapon ang panghuna-huna. Kung sulugoon lang ang tan-aw nimo sa imong kaugalingon ang mahitabo ing ani. Pag wala kay kung dili ka i-invite, kung walay pag-encourage sa imuha, muhunong na ka sa pagpamuhat. Kung wala na mo daig sa imo, wala na nakita sa imuhang gibuhat, wala na nag-pray sa imuhang sa ministry, maluya na ka. Kung wala na ganti, wala na reward nga ihatag di mo, wala na unsa na siya? Di naman kuno ta Jollibee na lang daw kuno ta karuno kay ang McDo grabe man ng huy. Diyos ko, sige na lang, Jollibee na lang taan ni day ko no. Kung wala na pa Jollibee, wala na dili ganahan mamuhat. Wala na ipa-reward ba? Ganahan ka tag reward system. Ang Ginoo mo reward man gyud na. Pero you know, kung sulugoon ka, nagsigi kag pangitaan ng reward. Magsigi ka og maghulat ka nga itulak ka para mo trabaho ka. Kung sulugoon ka, kung dili gani ka i-encourage sa imong leader, asan na akong leader? Oy, anong grabe niya akong leader, wa jud ka kita sa akong hago ba? Kasabaan pa hinuon ko. Mundang na. Mahunong lang sa pagtrabaho. Mahunong lang sa ministry. Grabe pressure na kayo ko pero wala gyud taong gyud koy, wala gyud taong kanang nga kumusta man ka? Mao na ang mga reklamo dayon. Sulugoon og mentalidad. Slave mentality. Apan ang usa ka anak lahi. Ang anak, kung giisip nimo nga anak ka, ang anak adunay kahangawa o kabalaka o concern sa kabtangan sa iyahang amahan. Concern ka sa business sa imuhang papa. Ang anak dili na magulat og sugoon pa. Mataghigayon. Mutrabaho na lang na siya kay nahibalo siya nga mao ni ang business ni sa ako ang amahan. And we are in the business of changing lives. Dili na dapat sugoon pa. Nga, mong influence ta o mga tao aron sila mabag-o pod ang ilahang mga kinabuhi. Ang anak adunay tinuod nga pagbati sa pagpanag-iya sa kabtangan sa iyahang. Ang anak, muangkon siya eh. Nakahibalo siya nga pwede niya i-claim. Wingon siya nga, pag-abot sa panahon, ako ni nga business. Nay-ownership niya daan. Ingana ang anak. Nakuha na to ni? Pandaghan kayong mga Kristohanon.
Servant ra gyud ko. Lord, make me a servant, humble and meek. Ano ito kay humble and meek lagi daw, servant ra gyud. Tinuod man nga mag-serve ta. Pero mag-serve ta nga mga anak. Concerns sa business sa ato ang amahan. Muna nga di na kakinalan itulak. Para lang nga mag-conquest ka. Mulakaw ka kay nahibalo ka. Nga naay teritoryo nga giandam ang Dios o ang amahan alang kanimo nga imong ikangker. Authority, nagapabuti pasabot ni Ana, pag ang king gani, always gina siya naga-kangker og mga teritoryo. Amen. Pero kung huna-huna nimo, sundalo ka lang, tig-trabaho ra ka, tig-ano ra ka, ya di maghapon na maimo, mo na may tabo nga, kapuyon jud ka kadugayan. Mingon jud ka, pressure man ni oy. Pero ang anak, dili na siya ma-pressure. Kaya nahibalo siya. Business ni sa ako ang papa. Tarungon nako ni. At imanon nako ni. Kay business ni sa ako ang amahan. Nakuha na to ni? Kay mubati ka. Mubati ka sa business sa imo ang amahan. Nakuha na to? Kita dili lang ikatulong nga bahin, dili lang tagiluwas. Wala ni ani sa kalibutan ang atong Ginoong Hesukristo aron lang ta luwason. Kundili nag-anhi siya aron ta ipasiguli sa ato ang lugar nga kita murain o mudumala. Ibalik ta sa atong trono. Mubitaw na nga di lang salvation but restoration. Ingnan ta ba restoration? Ipasiguli ta, doon nagipasiguli. Miyan ni siya rin ipasiguli ang atong pagkatao, ang atong identity. Isip, mga anak. Amen! Niani siya, ug miingon siya alang kanato, dili ko na mo tawgon nga mga sulugoon, kundili mga higala na. John 15:15. Ang Hebreano nag-ingon nga dili siya maulaw mo tawag nato nga iyang mga igsuon. Usahay ganahan nagakampante ra gitaan ng siyang ako ang bugtong og personal nga manluluwas og Ginoo. Kabalo ba ka Ginoo is master? Meaning, master, slave ang imo pagtanaw nimo sa imong kagalingon. Apa sa Ginoong Jesus niingon, dili na ko maulaw, tawago na ako sila nga mga igsuon. Pero kita mo rin ay, awkward. Murag maulaw tawag sa ato ang Lord and Savior nga, brother. Pero kabalo ba mo nga siya mismo niingon, dili ko ikaulaw nga tawgon nako sila nga akong mga igsuon. Amen! Ibig sabihin, igsuon na to siya, kayang iyang amahan, maumampod ang atong amahan. Niya, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kundi mga higala. Busa, mga igsoon, ang kaluwasan dili lamang paghinlo sa ato ang mga sala o pagluwas ka nato, kini usab pagbalik ka nato sa lugar, isip mga anak sa Dios. May kinahanglan nga mutuo ta sa iyang gibuhat in the cross of Calvary alang sa atong kaluwasan, but at the same time, para ma-restore ang atong identity. John 1:12, ang niingon, tanan midawat kaniya, tanang mituo sa iyang ngalan, gitagaan na ta niya og authority or right. Nga mutawag nga mga kita, mga anak sa Dios. Muna ang gibalik sa ato, dili lang kay gibalik ta o gihatagan ta sa kaluwasan, kundili ang pag-anay ni Ginoong Hesus, iyang ibalik ang atong identity as sons and daughters of the Most High God. Amen! mao ba? You know, pag
luwas lang, okay, at least salamat kay di na ko matog impyerno. Lord, salamat yung kayo, luwas ako nimo. Pero how about your everyday life? Mahusay ang mga Kristohanon tungod kay too much kaayo ang nga maatog langit. Kaya ang kaluwasan pang langit. Too much emphasis ning ana. Ang mga Kristohanon dili makarelate. Labi na ang Biblia, dili nila ma-relate silang everyday nga pagkinabuhi. But supposedly, ang Biblia gihatag sa Dios alang kanato aron mahimo nato siyang gabayan sa atong daily living. Apan tungod kay ang atong mentality, kaluwasan na gihatag sa atoa. At least luwas ka na, di na ka maimpyerno. Salamat kayo, Lord, na ako maimpyerno. Salamat mo yung kay sa Ginoo, ginata maimpyerno. Pinigsuon, wala nag-stop diha ang gihatag sa Ginoo nato. Gihatag po niya, balik ka nato ang atong identity, isip mga anak sa Dios. So kung anak ka sa Dios, prinsipe di ka, amen. Prinsesa di ka. Di lang dahil sila ang Disney princess, ikaw di ay po Disney princess kaayo ka. Amen! Usahay mo rag feeling ninyo, nga niramang ko, oy, pagmata, ang imong identity, anak ka sa Diyos. Pwede kayo magbubusa ato, magsugod gina siya sa atong relationship sa Ginoo. Amen? Napay isa. So, ang una-una, kanang gitawag nga pigpen mentality. Okay, naana sa balay. Naana ka sa mansion. Balik mansion na ka. Naana kay sing-sing. Pero ang problema sa anak, imbis kay nakabalik na siya, daghan mauna siya pud ang daghan kaayo nga mga anak sa Dios, nakabalik na, nakauli na, gikan sa iyang pagka-prodigal, nakauli na sa sabakan sa atong amahan, apan ang ilang huna-huna naagyapon sila sa babuyan. Ang huna-huna sa babuyan, moingon, dili man ko ang ngayan, diri ra gyud ko kutob, hangtod ra gyud ko ani. Di na gyud ko ani madato. Dapat pareha mo kay Pastora Uyi nga madato ko. Amen. Pero ang pigpen mentality mingon maura jud ko ing ani ra gyud ko kutob. Kay gipakatawo ko sa pobreng balay amahan, pobre ra gyud ko forever. Dawat-dawat na lang taani. Ay ikaw, dawata na. Pero ako, dili ko. Pero ang pigment mentality mo una, suluguon ra jud ko. Suluguon na jud ko diri mao na nga okay ra ko magpaubos. Igsuon dili na pagpaubos. Dili na humility. Kana siya, nakalimot lang ka ang imong estado, ana, nakalimot ka sa tinuod lang nimong identity. Nakalimot ka kung kinsa ka. Kay nabilin ang imong pangutok didto sa babuyan. Oy, naana ka sa mansyon. Oy, naana ka sa gingharian. Ang problema naa sa ato ang utok. Muna Romans chapter 12 verse 2, nag-awag siya, pagpausab kamo pinaagi sa pagbago sa inyong huna-huna. Baguha ang dagan sa imong utok. Nagsugod yun diha tanan sa ato ang pangutok. Mag-manifest na sa ato ang kinabuhi, sa atong pagpanulti, sa imuhang sininaan. Mag-manifest sa tanan, magsugod na diri sa ato ang pangutok. Diri ang sugod sa battle para sa ato ang kinabuhi. Pero mga tao nga gusto gyud ano na kabaguhan sa ilang kinabuhi, i-fight gyud nila ang good fight of faith. Hallelujah! Ang usa ka tao, ang usa ka anak nung nakauli na. Kabalo ba mo nga bisan pa og ibalhin ka gikan sa barong-barong overnight ba? Tahay karong gahapon.
gahapon si Linda Walker ka nga taga nga tuwa sa baryo. Unya all of the sudden, unya iniabot sa imuha, oy, Aries man di ay ka. Mo nang gidala sa ayon siya dito sa mansion. So ito ibrido sa iyang sige ito ibrido sa iyang papa gyud ang iyang pamilya. Davis. Oh, gidala dayon siya sa Davis Mansion. Imagine ka na, pwede gyud ay nga karuning ani imong kahimtang, suddenly you will be transferred to the mansion. Gika kapag barong-barong, payag-payag, suddenly ma-mansion ka. Overnight. Pero kabalo ba mo? Nga ang barong-barong nga pangutok, ang ato ang pagbalhin, gikan sa bayag, hangtod sa mansion, ngadto sa mansion, pwede gyud na hinanali. Pero ang pangutok, sa payag, sa barong-barong, proseso na ang pagbalhin, ana. It's a process. Muna nga dili dapat gud permanente kada adlaw ipa-renew nato ang atong hunahuna. Ni siya pag magpabag-o mo sa inyong mga hunahuna. Muna nga ilha ang inyong identity. Ug unsa ninyo mailhan ang inyong identity? Ilha ang Dios. Ilha ang imong amahan. Asa man nimo siya ilhon. O bito na gitagaan kag Biblia. Gitagaan ka sa Constitution and Bylaws para makaila ka ug unsa ang gingharian sa amahan nga gihatag alang kanato. Wa man gutay basa-basa gud, mao na. Yan mo tabad, mao na. Wala ka kaila sa Dios nga imong amahan. Kay wala man kay basa-basa sa iyang love letter para nimo. Wala po ko kaila sa imong kaugalingon. Oy, mo man day kuno. Kabalo ba mo nga ang tanan gisulat diha? Tanan nga gisulat sa Biblia, puro na siya pagpadayag sa iyang kaugalingon. Giunsa ang pagdil sa Dios sa iyang mga katawhan. From the Old Testament. Nagsugod siya paila sa iyang kaugalingon. Mo ni ing ani ko. I am Jehovah Yireh. Yahuwah Yireh. I am God Almighty. I am who I am. Iyan ang gipailang yung kaugalingon from the Old Testament pa. Ug dili lang na siya kay paila-ila lang. He was actually revealing himself para ikaw makaila ka kaniya aron mailhan nimo ang imong kaugalingon. Amen. Kasi mo ron ay kulang. Wala ka kaila sa imong sarili. Manang obrihi ang imong hunahuna karon, magpausab ka sa imong hunahuna. Romans chapter 12 verse 2. Kay bisan usahay ibalhin na kagikan sa barong-barong overnight ngadto sa mansion, kung ang imong hunahuna wala pa nausab, dili gihapon ka makapuyo isip usa ka tag-iya sa balay. Yosay ang imong hunahuna ana, di lang ko musulod. Ulaw naman jud ko kaayo, oy, sulugoon na lang jud ko pa. Atol na ko sa servants quarter. Kabalo ba mo ang servants quarter dili na nasusulod sa mansion? Ang servants quarter tuara na sa gawas. Nakabalik na ka. Inadayon, nakabalik na ka? Usahay ang atoa, nakabalik na ta physically. Murag salvation, nakabalik na ta. Pero ang atong pangutok, tuwa gihapon sa barong-barong. Lisod kayo na! Haskap, nagpuyo na unta kag mansyon. Gwapo na ta kay imuhang higdaanan. Di man ko angayan diha. Dili lang ko sawog. Dili lang ko salog. Sawog. Magsibuhan na ito no kayo. Dili lang ko sawog. Di ko angayan diha. May kayong bed. Lami kayo pagkaon pero di ko angayan diha. Dili lang gyapon ko sa bulad. Ginamos lang gyapon ko. Naanad naman ko ani. Anad naman. Ayaw og kaanad sa pagkapobre. I-cancel na na! Woo! Intawon.
Naagyud kay potensyal. Tarungon lang nimo manage ang gihatag sa Dios kanimo. Sa tanan ba namang kaanaran ang imong pagkapobre ang gusto nimong pabilin? Pagmata, bag-uha ang dagan sa imong utok. Dili ka pobre. Anak ka sa pinakadato, tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa universe. Daghang kayo naluwas apan wala pa nausab ang panghuna-huna. Posible ang sa katao naluwas na apan wala mausab ang panglantaw. Kay ang kaluwasan diha dayon. Mao gini ang ato instant ang ato ang kaluwasan. Apan ang pagbag-o sa hunahuna proseso. Process man good. Muna yung salvation is instant. But sanctification is a process. Kaya ang ato ang kalag, ana, maoy gina-proseso pa. Ang sakit itong kalag, ang hunahuna, ang emotion, ug ang pagbulutan. Mauna ang tinuod na kalag, ug mauna ang gina-proseso. Mauna ang ingon siya, giawhag yun ta, everyday dapat magpa-renew ka sa imong hunahuna. Amen! Ang kaluwasan nagbag-o sa espiritu, ang pagbag-o nag-usab sa kinaiya o pangisip. Amen? Ang pagbag-o ang even no ang conversion, ana di ay siya. Ang salvation is instant, conversion is a process. So ang atong conversion ani, na-convert ka na ba gyud? Na-convert na ba ka? Na-born again na ka? Na-convert na ko. Pero dili na siya. Pwede rin kami ingon, na-save ko. Pero ang ato ang conversion is a process. Kay kinahanglan pa i-convert, i-reboot, i-redial, or i-reset. Usay ang atong pangutok, usay ang atong emotion. There was so much in the past that hurt you. Nga kinahanglan pa na pud nimong ayuhon. Ang atong pangutok, daghan kay tao, dili lang actually kining mga naa sa mental hospital ang naay mental problem. Kabalo ba mo ana? Daghan kaayo ang mga Kristohano na ay mental problem. Nga naman, ang mentality nagpabilin sa poverty mindset. Naana ka sa gingharian, pero dili ka gusto nga mosulod sa gingharian. Nakuha na to ni? Ninyo sa diri, mahimo kang gawaston sa espiritu apan ulipon gihapon ka sa huna-huna. Slave gihapon ang imuhang huna-huna. Mao to ang anak nga prodigal. Nagyapon sa slave mentality. Napoy ka sulani mo kining mentalidad sa maguwa nga anak. Tanawan ning usa ka kamagulangan pud nga anak kay duha ra man to sila ka buok isulti. Wala ni siya ni hawa sa balay. Nagpabili ni siya, nagstay ni siya. Nagpabili siya uban sa iyang amahan. Kunya sa dihang dito man sa field, busy kaysa sa iyang ministry, sa iyang pag-serve sa iyang amahan. Pag-abot sa iyang manghod, wala dahil siya kabalita. Pag-abot na lang niya, nakay siya, uy, saba lagi nag-party-party, lagi na sila diha. So, ging nagidol din siya sa iyang servant. Naman kay sariling servant yun. Pag ikaw doon siya sa iyang servant. Siya nga, sabay nagsaba lagi diha. Kisa may, di man siguro birthday sa akong papa karon. Ingon dayon niya, boss, wala ka kay balo, wala ka kahiring. Nakabalik na ang imuhang buutan nga igsuon. Mga to, di man tawag negatibo dere no. Nakabalik na ang imong buutan nga igsuon. Ha? Unya, balik boss ang iyang singsing. Nagiilisan, bago, gipa, grabe ka, maot atong ihang naong kagaina, pero giliguan, gilisan, gibutang ang bagong sinina, gibalik. Tapos, yung papa ni mo, boss, dali, kuha atong natambok ka baka. Kaya nga akong anak na nawala ni Ana, mag-celebrate. Let's celebrate! What? Ana din ang, ako kaya, what?
sa may nakaon ni tatay. Sa may nakaon ni mutay. Ayun dahil siya. Adto ko sa kong papa, be. Pa! Naunsa man ka? Kadugay na kong nag-serve na sa imuha. Ang ako ang kusog. Pinaka the best ako gihatag nako nimo. Wala ko ni biya nimo. Pero bisan kausa, wala jud ko nimo gihawan og tambok nga baka. Hu hu hu. Sa daghang tuig nga nag-alagad ko kanimo, ingon sa usa ka ulipon. Ay, maudi ay. Slave. Anak siya apan ulipon ang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon. Ug daghan kay nasa simbahan karon dugay na nangalagad. Apan ulipon gihapon ang ilang huna-huna. They are still ruled by the poverty or slave mentality. Kabulubo sa dapat magrema na sa inyo ha ba? Tubag sa iyang amahan sa iyahan. Nak! Naamang ka permanente uban ako. Ug unsay ako imo man tanan. Imagine ka, tanan. All I have is yours. Tanan nga naa nako nga katigayunan imo man pud na siya na. Pwede man jud ka kaayo nga bisan pag everyday. Nak, magpaihaw ka. Pwede kaayo. Tag-iya man pud siya. Pero unsa nahitabo? Nganong giulipon niya iyang kaugalingon diha sa pagpabuhat, diha sa business sa iyang papa. Kay ang iyang huna-huna ulipon. Dili siya anak. Imagine kayo, giulipon ako akong kaugalingon sa pipila ka tuig. That's the problem with many believers. Nangalagad, pero ang huna-huna, they are ulipon. Of course, mag-serve man ta sa Ginoo. Make me a servant, mangyud. Apan lahi, kung ang ikaw, ang imong huna-huna anak ka, kaysa sa ulipon ka lang. Kay tag-iya man ka, pag imong huna-huna anak ka. So ang problema, dili ka kulang sa panalangin. Ang problema, dili ang langit. Ang problema, ang kakulang sa atuang pagsabot. Kuha. Ang problema, ang kulang sa imuhang pagsabot o pag-ila sa imong kaugalingon. Tanawa ra ang gibuhat sa amahan. Sa dihang pagkuli sa anak, nga nawala, ang unang kipangayo sa amahan, maudayod ang singsing. Ang singsing, kabalo ba mo, ang singsing is timaan na sa imong authority, sa imong identity, o sa imong inheritance. Sa Bisaya pa, timaan ang singsing sa imuhang otoridad, sa imong identidad, o sa imuhang panolondon. Naaday kay panolondon. Ang servant, wala gyud na siya'y panolondon. Siyang pagpila ka tuig na siya nga magtrabaho diha sa balay sa iyang amo. At the end of the day, servant ra gyud gihapon siya. Wala siya'y mapanunod. Kinsa makapanunod? Kinsa makapanunod? Kusga! Kisa may mga anak diha sa Ginoo mo maggusto sila nga gusto ka nga ma-servant. Kinsa mga anak sa Ginoo? Ikaw, ako, kitang tanan nga nidawat sa Ginoo, anak ta. Ug naatay panulundon. Naatay otoridad, naatay identity. Si Kristo namatay ug nabanaw aron ibalik ang singsing sa ato ang tudlo. Wala kita giluwas aron magpuyo nga mga ordinaryo. Unsay gusto lang
Normal lang good, lucky lang, ordinaryo lang ta. Dili ka ordinaryo. Dili na mo itawag sa Ginoo sa imuha. Giluwas ta aron maghari ta uban kaniya. Muna nga mag-lead jud ta karon. Mag-disciple jud ka karon. Mukang care jud ka dapat karon. Nagtuon-tuon ta kay in the end. Ang kadtong mo reign with Christ is kadtong mga tao nga nagkangker karon. Amen. Amen. Practice na nimo karon. Unsa kay to inyong advokasya gani? Asa gani dapit sa Baliok mo no? Mauna ang lugar nga didto mo ninyo gidala ka sa Ginoo diha para magkangker. Ikangker ang Baliok. Oh, tanawa. Kuha na mga mama, kuha na. Kamo kinsa may inyong nakuha? Ang mga anak sa Ginoo nga mo reign, mo hari kaniya pag-abot sa panahon nag-practice na dapat karon. Kung wala kay otoridad karon, wala kay giharian karon o wala kay gikangker karon, dili ka mo qualify pag-abot sa panahon wala man kay practice. Wala man ka na train. Amen. Pag-abot sa panahon, sulugoon na gihapon ang imuhang identity. Dili na mao ang design sa Ginoo nimo. You were created to lead. You were created to dominate. You were created to have to sit as a king in your throne. Lingkod ka dapat sa imuhang trono. Hallelujah! Giluwas ta aron maghari ta pag-usab. Kung sa Genesis, ang mga nagmando na himong gidumalahan, kang Kristo Jesus, nga atong Dios og manluluwas, ang mga gidumalahan, ginapasig-uli aron mo dumala pag-usab. Amen. Mo dumala ta pag-usab. Mo conquer ka pag-usab. Dili na ka ang i-control sa circumstances. Dili na ka ang i-control sa imuhang emotion. Dili na ka i-control lamang sa imuhang hunahuna. Ikaw ang mo control sa imuhang hunahuna. Tigdumala ka na. Amen. Hari ka na. Gibalik na sa Ginoo sa atua ang atuang pagkahari. Kaya take your place. Sa ito, live like it and lead like it. Pray like it. Ako na ito ni? Mabito na ang ato mga pag-ampo dapat. Dili alagya itong begging. Sig pakiluoy. Lord, maluoy ka tawon. Tagain ako pambayad, Lord, sa akong utang. Lord, wala namin. Sige na kag-begging. Sige gangyo. Dili na mo design sa Ginoo sa imo pagampo. Ang nakasabot sa iyong authority, magampo na siya with authority. Kaya pray like it. Unsa man ang inampuan sa mga nakasabot sa ilang authority? Claim. Na kay access. Ina mo tapad na kay access. Usahay lagi na kay yawi unta, na kay key. Di agad kay kina. Keys to the kingdom. Pwede na gini mo ablihan. Pero ana juga, diri lang ko sa gawas. Magpaubos lang mangguta. Diri lang ko sa gawas. Dito ko sa ako ang yaya matulog, kauban si yaya. Hoy! Na kay access. Sulod na sa mansyon. Amen. Na kay access sa vault. Gitagaan na ka og password. Muna, kinahanglan lang nimo, claim. Claim your inheritance. Kabalo ba mo nga gihatag sa amahan ngadto sa prodigal son ang iyang inheritance? Ni claim man. Tayo mo na? Enjoy na kayo sa iyang inheritance. Tapos ang anak, naa sa balay, inslave paghihapon.
Pwede rin yung kayo siyang muadtos tangkal magpaihaw. Wala nagpaihaw. Nagkinuripot. So sa naitabo, nanilos na lang siya. Pero ang anak, wala na ko giingon nga maayo ang iyang gibuhat. Pero kay ila siya sa iyang kaugalingon, anak ko, na ako'y inheritance. Ako ang i-claim. So, confident ka ina to siyang papa. Pa, ibalo ko nga na ako'y bahin diha ba? Na ako'y inheritance. Ihatag sa ako ang akong inheritance. Nasabtan ko ninyo? Dili siya maayo. Dili mo ko ninyo sa inyo nga buutan kay itong prodigal son. Pero kabalo sa siyang identity. Kabalo siya nga nasa gi-claim. Nasa ma-claim. Kay naasay inheritance. How about sa imuha? Nag-claim na ba ka? O sige nga po kaghangyo. Sila kaghangyo. Sila nga po pakiluoy. Muna, pray like it. Pray like you are really a son and a daughter. Pag-ampo nga anak yung ka, naa kay otoridad nga mo claim. Ang problema dito kabalo mo claim. Nganong gihatag sa amahan ang sa prodigal son ng iyahang bahin? Ngano? Kusga din. Kay gi-claim niya. Naarag yun na sa imuhang pag-claim. Oy! Salamat sa imong gi-claim karon. Hallelujah! Muna karon ang mangutana ang Ginoo nato. Magpabilin ba ka nga adunay hunahuna sa ulipon o dawaton nimo ang imong kahimtang isip anak? Mo ni dapat i-reflect mo karon. Magpuyo ba ka nga gidumalahan sa kahadlok og kakulang? Permanente kulang, permanente wa. Mura kag uwak kasi sila kay yung wa. Naon ta tanan na kay access? Gusto ba ka na kinabuhi? Gidumalahan sa kawala doon kahadlok o motindog ka karon nga adunay otoridad diha kang Ginoong Hesukristo? Ang Ginoo dili lamang nangita og mga magbubuhat. Wala lang siya nangita og mga workers. Nangita siya og mga anak nga makaila sa ilahang lugar. Nga nakaila sa ilang dapit, asa dapit sila mo kangker. Mao na ang mga anak mo nagipangita sa Ginoo. Dili lang worker. Dili lang mga servants. Kapangita ang Ginoo og mga anak nga kabalo sa ilang inheritance. Ug ilang i-work out ang ilang inheritance. Hallelujah! Ubitaw na nga kung ang mga anak, kaya balo pa silang anak sila. Di na kinahanglan itulak para mag-conquest. Di na kinahanglan itulak para mag-house church o mag-disciple. Hibalo silang inheritance na ko ni. The disciples in the future, mahimo na ko rin silang crown of rejoicing. Na ay nagpaabot sa imong crown of rejoicing. Kay anak ka. Amen! Kung ikaw ni karon, anang nakailan na gyud ka ba nga anak ka? Kung ikaw karon, kay balo na gyud ka mo claim. Kinsa may kabalo mo claim na diha? Hala, sige, tindog. I-claim na mo imuhang sa to, portion of your inheritance. Karon, baguha ang dagan sa imuhang otok. Dili naka-slave. Nakabalik ka na. You're back. God has already said to you, you're home. Naana ka diri sa akong panimalay. Ug puyo na balik diri sa panimalay. Ayaw na og gunahuna dito sa babuyan. Ayaw na pud og gunahuna nga dito gihapon ka sa imuhang barong-barong o payag-payag. Naana ka sa panimalay. Naana ka sa akong panimalay. Dili na mahimo uno nga kanang imong kinabuhi karon magpirmi lang na. Kay naa po jud kay ika-improve. Baguha lang ang dagan sa imong otok. Come on. Claim your inheritance.
Ipadungog sa Ginoo nga ikaw na bag-o na gid ang dagan sa imuhang utok. Kung naapon o galing na nga mga mentality, i-rebuke na karon. Pinaagi sa hamiling dugo ni Ginoong Jesucristo nga iyang giula ibabaw sa cross. Even the blood from the crown of thorns. Right na i-apply na sa imuhang utok. Palimpyuhi ang tanan nga mga dili mao nga panghunahuna, negative mindset, poverty mindset. Rebuke that, rebuke. Right now in the mighty name of Yahushua, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Every negative mindset, everything right now nga wala na uyon diha sa kabubuton sa Dios, nga mo ikinabuhi diha sa gingharian. Right now akong ako ang gi-cancel o gi-annul. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Kung pwede ato ang ang activation prayer. Katong amahan namo, naadara, palihog ko. As you pray right now, salamat sa miling dugo ni Ginoong Jesucristo nga naghatag ka natong kagawasan. Muibot sa mga negatibo nga mga panghuna-huna. Poverty mindset, slave mentality. Na ba? Itong pag-ampo sa pagpasiguli. Sige, pwede ba nimo ni i-declare karon imong basahon na pero dapat kinasing-kasing nga pagbasa. Ready, go. Amhan namo, salamat kay giluwas mo kami. Apan karon ipasiguli ang among huna-huna. Tangtanga ang mentalidad sa ulipon. Ibalik ang pagsabot sa among pagkaanak. Hatagi kami og kaisog sa paglakaw diha sa awtoridad nga imong gihatag. Dili kami magpuyo nga gidumalahan sa kahadlok. Magpuyo kami isip mga anak nga adunay paglaom og gahom. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen og amen. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Today, we do not give as slaves trying to earn approval, but as sons and daughters who already belong in the Father's house. Our offering is not a payment for love. It is a response to restoration. When we give, we declare that we have received the ring of sonship and we steward our inheritance with honor. Let us give with confidence, knowing that in the kingdom we are living as restored sons and daughters. Let's go! Hallelujah! Come on! Paglipan! Kay moabot na! Come on! From the rising of the sun to where it sets, so I will give you praise. In every circumstance, you are good, so I will give you praise. I got nothing to feel when you're
Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are Come on, declare, faithful. declare. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. Hey! Come on, sing it to the Lord. You're singing. You were so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. You are so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's raise our hands to heaven and declare the sevenfold of blessings in 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can't contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed. and prosperous. Yes, Lord, apply na mo ang imong hamili nga dugo, especially ang the blood from the crown of thorns, na ato nga mga declaration. Salamat sa imong mga kinabuhi sa imong mga katawan nga padayon nga nag-obey sa prinsipyo sa gingharian in the area of their finances. Pinagi niya na, O Lord, ikaw, O God, magapanalangin gad nila, ibubo niyo mo Ginoo ang mga panalangin, even ang unwanting for wealth, Lord, unwanting for prosperity, imong ihatag nga to kanila. Salamat ang daghan pa kayong i-raise up nimo, Lord, nga mga dumadato, nga mga imong mga kaanakan. Og salamat, O Dios, entrepreneurial spirit, imong ibubo nga kanila. Og salamat sa proteksyon, walay mga bisag unsa, dangan man o mga nga makakawat sa kung unsa nga panalangin ang imong giandam alang sa imuhang mga kaanakan. We thank you, Father God, even as I declare this special blessing to your people. Continue ka nga pahitabo ni ini nga nasa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Raise your hands. Yes, yaber kay Adonai biyash marika. Yayer Adonai panabaleka bikunika. Yes, Adonai panabaleka biyasamili ka. Shalom. Yes, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor from the Lord. Ang pabor, ang panalangin sa Ginoo, yang ibobo nga na kanimo. Ang tanan mo ingon. Amen. Og amen. 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 For our announcement, the most awaited pre-divine appointment will happen on March 21, Saturday at Cap Grand Auditorium, and our divine appointment will be on March 27 to 28, Friday and Saturday, still at Cap Grand Auditorium. So please take note of these schedules. Ato ang i-invite atong mga house churches to join our pre-divine appointment and divine appointment. And we will see you next week at RMC Arena for our Sunday services. Again, leaders and visitors, we will see you next week at RMC Gym. And updates will be posted on our official FB page, Christ the Healer International Missions Movement. And we will have our Socialites event this week, Business 102, Build Your Own Business. This coming Friday, it will happen this coming Friday, March 6 at De Leonor Hotel Bahada at 6 p.m. Early registration is 200 pesos only. And good news, you can register outside. Available ang ato ang registration just outside our venue.
today. And our Holy Spirit University will still have its classes after this service at 12:30 p.m. So after your huddle, if you are an HSU student from SOD 1 to 4, please come back here, go back para sa ato ang mga klase at 12:30 p.m. And Created to Lead book is still available. So grab your copy now. Available gapon ni outside. You can purchase at only 350 pesos. Again, to all our leaders and visitors, we will see you next week at RMC Gym. Again, RMC Gym ang atuang simba next week. So see you there with your family and friends. And Kingdom Ushers Ministry is looking for men who have a heart to serve. So sa tanan na interested to join our ushers ministry, we are looking for men. Nagapangita mig mga men to join our ushers ministry. So please approach Kate Pelago if you want to join our ushers team. That's all for our announcement. See you next week. God bless and shalom.